Kamusta, fire signs? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang nangyayari or feelings mo. Paalala para sa mga bagong viewers na kunin mo lang kung ano yung akma sa sitwasyon mo. Ikaw na magpalit kung si person mo ito o ikaw kasi timeless at saka general reading ito. Kung kailan mo ito napanood, yun yung start ng 1 week reading para sa'yo. Pinapakita ng card na ito na pinanghihinaan ka ng loob at saka feeling mo walang pagbabago sa buhay mo. Kasi ang ilan sa inyo, hindi mo tinatapos yung mga pinaplano mo. Ang kulang kasi ay yung pasensya at saka hindi ka makapag-concentrate ng maigi sa plano mo. At saka ang ilan sa inyo, kumikilos ka pero yung puso mo or yung passion ba, wala dun sa ginagawa mo. At saka ang advice ng cards ay matuto ka sa pagkakamali, maging detalyado. Kailangan ng pagsusumikap para makumpleto mo yung mga plano mo kasi karamihan yun ang ginagawa. Magtiwala ka din sa sarili mo. Ito yung mystical card na message ng spirit guide mo na mahalaga ka para sa kanila. Huwag mag-give up at patuloy ka nilang gagabayan para maging magandang halimbawa. Itong card na ito ang nagsasabi na malalagpasan mo kung ano man yung mga trials or hadlang na nangyayari sa buhay mo or dumarating pa. Kung hindi effective yung mga plano mo, meron kasing mas maganda at makakabuti sa iyo. Itong card na ito ang nagpapaalala sa iyo na kung matagumpay ang iba, makakamit mo rin ang sa iyo. Pero kahit sino mang nilalang sa mundo ay naghihirap para makamit ang tagumpay. Ma-inspire ka sa kapwa mo. Pangatlong card mo na ito na nagsasabi na ginagabayan ka ng spirit guide mo. Nag-aalala sila para sa iyo. Kasi magulo yung isip mo at saka hindi mo alam kung ano ba talaga yung para sa iyo. Huwag kang pa-distract sa pagkakamali kasi lesson ang hatid niyan sa iyo. Maging alerto ka sa mga darating na himala sa buhay mo. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga fire signs? Ay, upright ko to guys kasi hindi naman siya kusang bumaliktad. Six of Pentacles, Ace of Cups, at Ten of Cups. Ang ganda ng mga cards mo kasi yung milagrong nangyayari sa buhay mo, priceless. Kasi ang gusto mo magkaroon ng improvement, pero yung meron ka sa buhay mo, yung pinakakailangan ng karamihan, yung love. Nagbabahagi ka ng pagmamahal mo at nababahagian ka din, nasusuklian ka sa mga bagay na gusto mo at saka mula sa kaibigan, pamilya, at saka sa person mo. Ito yung good karma mo na dapat mong i-celebrate at saka nagkakaroon ng katuparan yung mga pangarap mo. Sa mga walang trabaho, magkakaroon ka nito at magiging satisfied ka kasi ito yung pinag-aralan mo or trabaho na gusto mo. Ang ilan naman magkakaroon ng business improvement kasi katuwang mo yung pamilya mo or yung person mo. At saka pinapakita rin na magkakaroon ng pagsasalo-salo dahil sa mga achievements. Sinishare mo yung blessings mo.
Sa mga single, yung potential person na nasa isip mo, mapagbigay siya. Ang ilan kakilala mo lang itong potential person. Magkakaroon kayo ng relasyon soon. At saka single ka man or nasa relationship, makakaranas ka or nakakaranas ng relasyon na pinaka-importante sa buhay mo. Maaasahan mo kasi yung person, lalo na't willing siya na suportahan ka financially or emotionally. At saka single ka man or nasa relationship, ipapakita ng person na importante ka sa kanya. Mas importante sa kanya ang emosyon. 8 of Wands, the High Priestess, at Ace of Wands. Sa mga cards na ito ipinapakita na nakadalawang cards ka na para sa pregnancy at saka new beginning. Nare-realize mo na rin kung ano yung malaking potential mo. Nakatatlong cards ka na para sa opportunity at saka tinatanggap mo na kung ano man yung mga challenge na darating sa buhay mo at magsisimula ka ulit. At saka nakadalawang cards ka na feeling mo nagkaroon ng magic ang buhay mo kasi maraming mabilis na pangyayari na nagpabago sa buhay mo. Tatlong card ito para sa success sa money. Kasi may mga good decision ka at saka tinatapos mo yung mga responsibilidad or gawain. Kaya maganda din yung nagiging resulta. May pag-unlad, abundance at saka pabor sa'yo yung mga oportunidad na dumarating at darating pa. Ang warning ay mag-ingat ka sa taong mapagsamantala. Kasi nga ang ilang fire sign ay mabait at saka mapagbigay, kaya aabusuhin ito. Sa mga single, meron kang potential person na makikilala na may in love ka kagad sa kanya. At saka wala ka ng pag-aalinlangan dito sa mararamdaman mo. Ipapakita mo mismo sa person na gusto mo siya, anuman ang gender mo. Sa mga nasa relationship, kung nagkakaroon kayo ng problema ng person mo, mas gamitin mo yung isip mo para maresolbahan yung problems kaysa sa emosyon. At saka hanggat maaari, huwag kang mahiya na ipakita sa person mo yung emosyon mo. Kung gusto mong maging romantic ang relasyon nyo o kaya yung maging honest sa feelings sa isa't isa. 8 of Cups, the Emperor, at Ace of Swords. Ito guys, connected na itong mga cards mo sa naunang card na kailangan mo na maraming effort. Huwag mong sukuan yung gusto mo or sinisimulan. Kung feeling mo hindi dumarating yung swerte sa iyo, ikaw yung lumapit, ikaw yung gumawa. Kahit kasi anong sitwasyon, kailangan ng effort. Kasi kahit dito sa mga cards, kailangan mong manindigan at saka merong mga magandang resulta yung mga plano mo. Sa kalusugan, ang advice ng cards ay hanggat maaari, huwag kang magpa-stress. Kasi maganda yung kalusugan mo, healthy ka. Kaya unti-unti mo nang iwasan yung mga unhealthy habits. Sa mga single, katulad nga ng naunang cards na banggit na ipapakita mo kaagad yung interest mo dun sa potential person pero hindi niya ito masusuklian. Kasi itong potential person ay mas interesado siya sa magandang trabaho or kita. Yung nararamdaman mo ay naramdaman din niya dati. Kaya mas nag-focus siya sa karir niya. Kaya kailangan mo talagang magtiyaga
na para maipakita mo dun sa person na interesado ka, seryoso ka, at saka mabago mo yung maling mindset niya patungkol sa love. Ang ilan sa inyo sa relationship, matagal mo nang gustong tapusin ang relasyon nyo. Kaya lang, hindi mo alam kung kailan ito gagawin. Pero ang advice ng cards ay wala namang perfect timing sa kung ano yung totoo at kung ano yung dapat mangyari or dapat tapusin. Kasi ang ilan sa inyo, nakatatlong cards ka na, natatapusin mo na yung relasyon mo sa person mo. Kasi kulang sa progress, kulang sa effort, at saka walang panahon yung person mo sa iyo. Pero kahit ito yung desisyon mo, tututulan ito ng person mo. Hindi siya mangangako, pero sisikapin niya na magkakaroon ng pagbabago ang relasyon nyo. Meron ding person na hindi na talaga nagpapigil sa kung ano yung katotohanan at saka desisyon. Naging happy ka sa paghiwalay nyo ng person mo. Yung bang parang nabunutan ka ng tinik kasi wala nang stress. Itong final card mo ay the Temperance. Itong card na ito ang nagsasabi na yung magiging outcome na bago mong tatahakin sa buhay ay panibagong tagumpay. Meron ka pa rin kakarapin na bagong hardship, pero magiging familiar ka na sa mga nangyayaring trials sa buhay mo. Maharap mo na kung ano yung mga problemang dumarating. At paalala ng mga cards na sa bagong plano mong sisimulan, hindi naman agad-agad ay matagumpay agad. Kailangan ng pasensya. Itong card na ito ang nagpapaalala na huwag mag-focus sa unhealthy na sitwasyon o kaya sa career. I-enjoy mo din yung buhay mo. Marami ka pang dapat matutunan at saka madiskubre. Itong next card naman ay maging totoo ka sa mga bagay na gusto mong mangyari sa buhay. At saka magtiwala ka rin sa magandang plano sa iyo ng universe. Kailangan ng tiwala at saka pagkilos. Itong last card naman ay mensahe na kung ano yung mga gusto mong magkaroon ng katuparan sa buhay ay kailangan piliin mong mabuti. At saka ingat din sa mga binibitawang salita sa kapwa. Kasi may mga tao talaga na sensitive or hindi nakukuha yung mga nasasabi mo. Ito nga pala yung charms at saka marami pong salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi. Itong angel number na 4 ay stability, peace, at saka love. Ang nangunguna sa 12 na zodiac ay Sagittarius, Leo, Aries. Pwedeng zodiac sign mo yan or zodiac sign ng person mo. Ikaw na lang tumukoy kung nandito ba yung letra ng pangalan ng person mo.